Ang sinasabi nila, ang presyo daw ng langis ay parang eroplano. Hindi na bumababa. O parang amats nung pinaka-addict sa inyong barangay. Laging high na high, men. Ang tinatawag nga dito ay parang rocket versus feather pricing. Parang rocket daw pag tumaas ang presyo ng gasolina, pero pag bumaba, napakabagal. So, brace for oil price hikes. Ito na nga, recently, naglabas o nagkasundo ang mga miyembro ng tinatawag natin na International Energy Agency. So, 32 countries. Ang katumbas ito ay 400 million barrels of oil. Nagkasundo na sila at dahil sa anunsyo nila, bumaba ang presyo saglit lamang. Nagkaroon ng konting pagbaba kasi itong 32 countries na miyembro ng International Energy Agency ay nag-anunsyo na maglalabas daw sila ng 400 million barrels ng strategic oil reserves. At historic daw ito dahil kung tutuusin, noong 2022, yun na rin pinakamataas sila. Ang nilabas sila ay 182 million barrels of oil. Higit pa, of course, 182 lang noon, 2022. Kasi naalala ninyo, 2022, problema ng Russia sa Ukraine. Ayan, talagang apektado nun. Pero ngayon, 400 million barrels, ito daw ay para kahit papano ma-caution naman yung impact ng presyo. Ang problema mo rin dito, ang 400 million oil barrels mo ay tatagal lamang ng 20 days yung supply na yan. At hindi pa yun. It will take weeks and months para maabot nila yung kanilang intended market. Yan ang problema dyan. Okay. So, walang kasiguraduhan dahil ika nga ng paboritong political philosopher ng mga diktador. Meron ba tayong quote ni Machiavelli, Kuya? Wars begin when you will, but they do not end when you please. Ganda, no? Sabihin, kung akala ni Donald Trump, pag inanunsyo niya na, next slide, tapos na ang giyera, sabi niya, the war's complete. Ano ba ibig sabihin nun? Doon siya nagkamali. Number 7, yan. Doon siya nagkamali dahil hindi niya pwedeng diktahan kung kailan magtatapos ang giyera. Pakita pa natin yung 8 and 9, mga susunod na slides. Amerika being pinakamatinding consumer ng langis sa buong mundo. At ito na nga, parang addict na wala silang pakialam kung magkano aabot ang presyo, basta tuturok ako. Ayan. Yan ang sabi ng Pero kung akala ni Donald Trump na ganoon lang kasimple yun, nako, ang problema, lalong-lalo na sa bansang katulad ng Pilipinas, halos lahat ng langis natin, 90% na inaangkat natin ay imported. Dagdag mo pa problema dyan, palaging limitado ang ating kakayahan na mag-subsidize dahil sa isang batas na naipasa noong 1998. Okay. At nahihirapan daw tayo umangkat sa mga kapitbahay natin dahil nagsuspindi na rin ng oil importation ng marami sa kanila. Every country for itself muna.